Isang maganda at mapagpalang araw, Sir Casper, at sa lahat ng masusugid mong tagapakinig. Tawagin mo na lamang po ako sa pangalang Loisa. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari ito 2 dekada na ang nakakalipas. Nasa edad 25 taong gulang pa lang ako ng mga panahong iyon at tubong lete. Hindi ko na lamang sasabihin pa ang eksaktong baryo ng kinatitirhan ko, Sir Casper, bilang respeto na din sa lugar na iyon. At nang sa ganon ay hindi ito mabigyan ng masamang reputasyon. Ang baryong kinatitirhan ko noon ay maliit at liblib pa lamang na masasabi kong nasa paanan na ito ng bundok. Sa mga magtataka kung bakit ko sinasabing kinatitirhan ko lang, iyon ay sa kadahilanang may katagalan ng pumanaw ang mga magulang ko. Wala rin akong kapatid, kung kaya naman mag-isa lang akong naninirahan sa bahay na iniwan nila. Ang aking ina kasi ay namatay dahil sa sakit na hindi naagapan, at si itay naman dahil sa trahedyang hindi ko na lamang sasabihin pa. Maglilimang taon na akong namumuhay noon, mag-isa sa lumang bahay na iniwan nila sa akin. Tanging mga alagang hayop lamang ang nakasama ko na pinagkikitaan ko din ng pera. Gaya na lang ng manok, mga gansa, itik, at baboy na ibinebenta ko kapag nasa tamang gulang na o sa oras na mangangailangan ako ng pera. May alaga din akong aso, pero isa lang, at iyon ang parati kong bantay. Simple at payak lang ang pamumuhay ko noon. Yari sa kahoy ang bahay at pawid naman ang bubong. Paglabas mo, sasalubungin ka na ng kagubatan dahil magkakalayo pa ang mga kabahayan sa baryo namin noon. Literal na magkakalayo talaga, Sir Casper. Yung tipong aabutin mo na ng 5 minutong lakaran bago mo marating ang bahay ng kalapit bahay mo na pinakamalapit sa bahay mo. Pero para sa akin ay malapit lang iyon dahil sanay na ako. Tahimik ang lugar namin. Minsan nga ay sobrang tahimik talaga. Lalo na sa dapit hapon, kung kailan ang mga ibon ay tumitigil na sa pag-awit at nagsisidapuan na sa puno para magpahinga. Tanging tunog ng sikad at kuliglig na lang ang mamumutawi hanggang sa sumapit ang gabi. Hindi ko na nga naisip noon na lisanin ang baryo namin. Kahit na ilang beses na akong sinabihan ng mga kabaryo kong sayang ang talino at itsura ko kung mananatili lang ako sa liblib na baryong iyon. Nakapagtapos kasi ako ng pag-aaral at sa totoo lang, bago pumanaw ang mga magulang ko, ay may maayos at maganda akong trabaho sa bayan. Pero simula nang mawala sila, mas pinili ko na din na manatili sa bahay namin at ipagpatuloy ang simpleng buhay na pinapangarap ng mga magulang ko. Sa totoo lang, maayos naman ang pamumuhay ko noon at ramdam na ramdam ko ang kapayapaan sa paligid. Wala na nga akong ibang hinihiling kundi ang magpatuloy sa ganong takbo ng buhay. Hanggang sa dumating ang isang gabi na hindi ko inaasahan. Habang nag-iigib ako ng tubig sa maliit na bukal na nasa may likuran ng bahay lang, doon nagsimula ang lahat. Gabing-gabi na noon, siguro lampas 9:00 na. Nakaligtaan ko kasing naubos na pala ang tubig na iniipon ko sa palikuran at maaga ang alis ko kinabukasan para magbenta ng mga manok sa bayan. Kaya naman kahit gabi na at madilim ang paligid, ay lakas loob akong nagtungo sa bukal. Ilang minutong lakaran lang naman ang layo noon mula sa likuran ng bahay. Sanay na din akong magtungo roon kahit gabi.
dahil hindi lang naman iyon ang unang beses na nakalimutan kong mag-ipon ng tubig sa palikuran. Subalit ng gabing iyon, kakaiba ang nararamdaman ko. Habang tinatahak ko ang daan patungo sa aking iigiban, ramdam kong maalinsangan ang hangin. Mas mainit sa pakiramdam, hindi gaya ng nakagawian ko. Nakakaamoy din ako ng kakaibang bantot na hindi ko alam kung saan nagmumula. Amoy bulok na parang amoy ebak. Sa hindi pa mawaring dahilan ay nagtatayuan ng mga balahibo ko bigla. Yun bang kinikilabutan ako nang hindi ko alam kung bakit. Nang makarating nga ako sa bukal ay agaran akong nagsalok ng tubig. Wala na akong ibang naririnig na mga sandaling iyon, kundi ang mahinang lagaslas ng tubig sa sapang malapit at ang paminsang-minsang tunog ng mga kuliglig sa kakahuyan. Siyempre, kapag may bukal, Sir Casper, aasahan ng may sapa o ilog na malapit dito. Balik tayo sa kwento. Sa kalawang kamay bitbit ko ang lumang timba na yari sa plastik na may lamat pa sa gilid. Sa kanan naman ay ang gaserang nagsisilbing tanglaw ko sa madilim na paligid at daan. Kung kaya't wala akong dalang pangproteksyon sa sarili ko kung sakaling mang may hindi magandang mangyari. Pero gaya nga ng nasabi ko, sanay na ako sa lugar na iyon. Kaya kampanteng-kampante ako, maliban na lamang sa gabing iyon. Matapos kong magsalok ng tubig, ay may narinig akong mahihinang huni ng wakwak. Para akong sinilaban sa kinaroroonan ko. Nang marinig ko iyon, napatigil ako saglit. Hindi na bago sa akin ang mga kwento-kwento patungkol sa mga nilalang na aswang. Kaya naman hindi ko maiwasang makaramdam ng takot at kaba, kahit na hindi ako lubos na naniniwala sa ganong mga nilalang. Hindi pa kasi ako nakakakita talaga ng mga sinasabi nilang aswang. Nakakarinig ng huni, oo. Pero iniisip ko noon na isa lamang ibong itong naliligaw kapag gabi sa baryo. Subalit na mga oras na yon, kakaibang takot at namumuo sa dibdib ko. Yun bang pakiramdam na alam mong nasa panganib ka? Ganon ang unti-unting bumabalot sa akin. Habang pinapakiramdaman ko nga ang paligid, ay nakarinig ako ng iyaw ng pusa. Paglingon ko patungo sa direksyon kung saan banda ang sapa, may namataan akong gumalaw roon. Mas lalo pang ang tumindi ang kabang nararamdaman ko nang maalala ko ang mga kwento-kwento na mga matatandang kayang mag-anyong pusa ang mga aswang. Nang iangat ko ang gaserang hawak ko para lumawak ang naliliwanagan nito, doon ako napatigil nang makita ko ang isang pusang kulay puti, ang balahibo. Hindi yung karaniwang maruming puti na mga pusakal o pusang kalye, kundi malinis na para bang kumikintab at parang sinuklay ng pino ang balahibo. Malaki at mataba na halos kumalahati sa alagang aso ko na tagapagbantay ng bahay. Hindi yung tipong kinakatakutang tabang may sakit, kundi yun bang bilog ang katawan, malusog na parang alagang-alaga. Saglit pa akong napatitig sa mga mata nitong kumikislap sa dilim na para bang sinusuri din ako. Bagyang nagtayuan ng mga balahibo ko at napalunok ako ng ilang ulit, tsaka mahigpit na napahawak sa timba. Hindi ko mahagilap sa utak ko ang isiping baka ito ang wakwak na narinig ko. Pero napakakinis kasi at kulay puti pa. Siguro kung itim ito, posible ko pang mapaghinala ang aswang na nagbabalat kayong pusa. Kaninong pusa kaya yan? Parang hindi naman pangkaraniwan. Ani ko sa sarili ko para pakalmahin ang loob ko.
Ilang segundo pa kaming nagkatitigan, pero hindi pa rin ito gumagalaw. Nakatayo lang siya roon na parang estatwa. At sa puntong iyon, ay nawala na din ang huni ng wakwak na naririnig ko, maging ang mabantot na amoy na parang nakasunod sa akin kani-kanina lang. Marahan na nga akong tumayo para ihanda ang sarili kong maglakad na pauwi nang makita kong iginalaw na nito ang buntot niyang may makakapal din na mga balahibo. Maya-maya, marahan siyang umupo, pero hindi pa rin inalis ang tingin sa akin na para bang binabantayan ako. Naramdaman ko na lang ang lamig ng tubig sa paa ko nang mabitawan ko ang timba. Doon lang bumalik ang ulirat ko at napailing ako dahil kailangan ko na namang magsalok ng tubig. Ganoon kasi ako kung minsan. Sa labis na pagtuon ng atensyon o kuryosidad, nalilimutan ko na ang ginagawa ko o yung gagawin ko. Binuhat ko ang timba at sinimulang punuin ulit ng tubig. Pilit kong nilalabanan ng kilabot na unti-unting tumutubo na naman sa dibdib ko. Binilisan ko na nga ang ginagawa ko dahil ramdam ko pa rin ang kakaibang presensya ng pusa at ang pagtitig nito sa akin. Pagkaangat ko ng timba at tumayo na ay diretso ang tingin ko sa kinaroroonan ng pusa. Pero sa sandaling iyon, nawala ito roon. Naglaho na lamang ito na parang bula. Ni hindi ko man lang narinig ang yapak niya o kahit anong kaluskos sa paligid. Kunot noong napalinga pa ako. Baka sakaling makita ko ang pusa sa paligid, pero wala na talaga. Dali-dali na nga akong umuwi dahil lumalalim na masyado ang gabi. Simula ng gabing iyon, hindi na ako muling pinatulog ng katahimikang dati ay nakasanayan ko. Na mga sumunod na gabi kasi, pakiramdam ko, may mga matang nagmamasid sa akin mula sa hindi ko mawaring direksyon. May mga naririnig din akong kakaibang yabag sa labas ng bahay tuwing magtatakip silim. Pero sa tuwing tinitignan ko naman kung ano iyon, ay wala naman akong nakikita. Hindi ko alam kung napapraning lang ba ako o ano. Sa tingal-tagal ko kasing nakatira roon, ay noon ko lang naranasan ang mga kakatawang bagay na hindi ko maipaliwanag. Kapag sasapit na ang katahimikan ng paligid, tsaka ko lang mararamdaman na parang may ibang presensya pa sa paligid bukod sa akin. Mag-uumpisa na din walang tigil na pagtahol ng aso kong si Bantay na nakatali lamang sa may likuran ko banda. Kahit wala namang ibang tao bukod sa akin. Doon na rin nagsisimulang umaalingasaw ang mabantot na amoy na sa unay parang lansa lang ng isda. Pero mas tumitindi ang amoy na yon habang palalim ng palalim ang gabi na para bang may nabubulok na hayop sa paligid ko. Sigurado kung hindi yon patay na daga o kung ano pa man ang nasa paligid ng bahay ko, Sir Casper. Pagdating kasi sa kalinisan, ay masasabi kong metikulosa talaga ako. Hindi matatapos ang araw ko nang hindi ko nililinis ang paligid ng bahay. Dahil sa mga pangyayaring iyon, ay hindi talaga ako nakakatulog ng maayos. Paggising ko sa umaga, latang-lata ang katawan ko at kulang na kulang sa tulog. Sobrang sakit sa ulo na para bang walang ganang kumilos. Hindi naman pwedeng sa umaga ako matutulog dahil may mga gawain din akong nakaabang, gaya ng pag-aalaga ko sa mga hayop na ikinakabuhay ko. Sanay din ang katawang lupa ko na magkikilos kapag umaga, kaya gabi lang talaga ang tanging pahinga ko. Hanggang sa isang umaga, kahit na nanlalanta pa ang katawan, ay pinipilit kong kumilos. Pagkabangon ko, napagpasyan kong bumili na lang ng tinapay sa bungad ng baryo. Nang sa ganon ay hindi na ako magluto ng almusal.
At habang tinatahak ko ang makitid na daan, papunta sa bungad ng baryo, ramdam ko pa rin ang bigat ng katawan ko. Dahil sa ilang gabing puyat at pag-aalala. Mag-aalasing ko imedya pa lang ng umaga nun, at ang daan ay balot pa ng hamog at ambon. Nang malapit na akong makarating sa may bungad, ay narinig ko ang paos na boses ng mga nag-uusap na babae. Pamilyar ang tinig nila, at nang tignan ko ay nakita ko si Aling Pasing at Aling Magda. Nang makalapit ako, napansin kong hindi sila karaniwang nagbibiruan o nagchichismisan gaya ng dati. May bigat sa tono ng kanilang usapan. Kita ko din ang takot at pangamba sa mukha nila. Kagabi raw, may baboy na patay sa likod ng bahay ni Tuning. Walang dugo, pero bukas ang tiyan. Wala ring marka ng kagat, sabi ni Aling Pasing habang nagbabalot ng tinapay. Narinig ko rin yan, sabi nila. May gumagala daw na aswang. Ilang gabi na silang nakakakita ng anino sa may gubat. Sagot ng isang babae na hindi ko kilala. Bumibili din ito ng tinapay at marahil taga-kabilang bundok. Tahimik lang naman akong nakikinig sa kanila habang hinihintay na bumili ang mga nauna. Alam mo na yung kwento, Pasing. Kapag may wakwak at mabantot na amoy, malapit lang daw talaga ang aswang. Patuloy naman ni Aling Magda. Si Aling Pasing pala ang kausap niya. Parang sabay na kumislot ang sikmura ko at mga kamay ko habang hawak ko ang pitaka. Isa-isa kong pinagtagbi-tagbi sa isipan ang mga naranasan ko nitong mga nakaraang gabi. Ang amoy na parang nabubulok, ang mga yabag at higit sa lahat, ang puting pusa. Sana naman hindi umabot dito sa atin yan. Baka kung sino-sino na naman ang pagbintangan. Wika pa ng nasabing Aling Pasing habang nag-aayos na ng paninda. Hindi ko na hinintay matapos ang usapan nila. Sumingit na ako at bumili ng ilang perasong tinapay. Magiliw pa akong binati ni Aling Magda, pero nginitian ko na lamang siya ng bahagya at dali-dali nang umuwi. Habang naglalakad ako pa uwi, para akong nababalisa na hindi ko maipaliwanag. Hindi ko na malayan na nasa harap na pala ako ng bahay. Pero may kung anong kilabot na nakasiksik sa dibdib ko. Lalo na nang matanaw ko ang di kalayo ang lumang kamalig ni Mang Enteng na ilang taon nang hindi nagagamit. Medyo nasa taas na parte ito, kaya tanaw na tanaw mula sa bakuran ko. Nakatayo sa bubungan nito ang puting pusa, gaya noong unang beses ko siyang nakita sa may bukal. Napakalinis pa rin ang balahibo nito. Niwala man lang bahid ng putik, kahit na umula noong nagdaang gabi. Huminto ako sa tapat ng bahay at napatitig din. Ilang segundo lang, pero parang napakatagal ng sandaling iyon. Ramdam kong bigla na lang umalinsangan ng hangin. Kahit umaga pa at wala pang araw sa kalangitan. Maya-maya pa'y naaamoy ko na lang din bigla ang malansang amoy na lagi kong nasasamyo kapag gabi na. Hindi ko alam kung bakit, pero parang hindi ako makagalaw. Para bang may pumipigil sa mga paa ko na pumasok sa loob ng bahay. Hanggang sa nagulat na lamang ako nang marinig ko ang malakas na pagtahol ng alaga kong aso sa tabi ko. Oo nga pala, simula nang maging praning ako ay pinapakawalan ko na ito tuwing gabi. Tahol ito ng tahol na inakala ko pang ang pusa ang tinatahulan niya. Pero siyempre may kalayuan yon. Pero kitang-kita pa rin. Subalit, nang sundan ko ang direksyon ng tinatahulan niya, ay nakita ko ang isang matandang babae sa labas ng bakuran kung nasaan ang daan. Mabagal itong naglalakad dala ng katandaan.
at napalingon pa nga sa bahay. Dahil na rin siguro sa kakatahol ng alaga ko. Subalit ang ikinataka ko, hindi ko ito namumukhaan. At para bang iyon ang unang beses na nakita ko siyang dumaan sa labas ng bahay ko. Saglit pang tumigil sa paglalakad ang matanda at bumaling na nga ang tingin sa akin. Nang magtama ang paningin naming dalawa, ay kitang-kita ko pang pailalim ito kung tumingin. Yun bang parang ang laki ng kasalanan ko sa kanya, kahit yun pa lang ang una naming pagkikita. Wala pang ilang segundo ay nakaramdam ako ng pagkahilo at sa hindi ko malamang dahilan. Parang unti-unting lumalapit sa paningin ko ang matandang nasa labas ng bakuran. Nang malapit na nga itong makapasok doon sa bakuran na kahoy, ay bigla na lang umurong ang alaga kong aso na para bang takot na takot. Ngunit bago pa man tuluyang makapasok ang matanda, ay nagulat ako nang bigla na lang itong harangin ng pusang puti. Dahilan para mapaatras ito at iika-ikang nagmamadaling naglakad papalayo. Rinig na rinig ko pa ang pag-angil ng pusa na halatang galit na galit. Tsaka lamang ito tumigil sa pag-angil nang makalayo na ang matanda. Matapos niyon ay nakala kong tatakbo na papalayo ang pusa. Pero kabaliktaran ang ginagawa nito. Bagkus ay marahan at dahan-dahan itong lumapit. Paglapit nito sa aking tabi, marahan itong umupo at tiningala ako sabay kurap ng 2 beses. Hindi ko maipaliwanag kung bakit. Pero ang takot na nararamdaman ko noong una ko siyang makita ay napalitan ng kakaibang kalmadong hindi ko maipaliwanag. At higit sa lahat, ang nakakagulat, hindi man lang ito tinahula ni Bantay. Lumabas pa nga si Bantay mula sa ilalim ng bahay. Tumingin sa pusa at imbis na tumahol, humiga ito sa lupa na nakatingin lang, na para bang matagal na silang magkakilala. Laking pagtataka ko sa ikinikilos ng alaga kong aso. Pero mas nagtataka ako kung sino at bakit nila natakot ang matandang babae sa pusang umangil sa kanya. Mas lalo pang dumami ang isipin ko ng araw na iyon. Ngunit kasabay nito ang pagbawi ng mabigat na presyensyang nararamdaman ko sa paligid ng bahay. Sa mga sumunod pa na mga araw, hindi na umalis sa paligid ng bahay ang puting pusa. Sa umaga, nakikita ko itong nakahiga sa may silong. At sa gabi naman, sa may bintana ng silid ko, nakasilip na parang nagbabantay. Simula nang dumating ang pusang puti sa harap ng bahay ko, tila biglang gumaan ang mga gabi. Wala na ang mga yapak sa labas tuwing magdidilim. Wala na ring kalusko sa bubungan, lalo na ang masangsang na amoy na hindi matukoy kung saan nanggaling. Nakakatulog na rin ako ng maayos at payapa sa gabi. Kaya naman tuwing umaga ay ganado na akong kumilos. Hindi ko alam kung dahil ba talaga yon sa pagdating ng pusa, kaya nawala ang mga kakatawang mga bagay sa paligid ko. O dala lang ng kung ano ang mga nararamdaman ko. Pero kung ano man yon, sigurado akong malaki ang naitulong ng pusang puti sa akin. Pagka umaga, lagi kong nakikita ang pusa nasa hagdan, minsan nasa silong, o minsan naman ay nasa ibabaw ng bubunga ng bahay. Tahimik na nakatingin sa paligid pero alerto. Tuwing tatawagin ko ito, sumasagot naman ng mahinang meow. Pero hindi lumalapit. Sa ilang araw niyang pananatili sa bahay ko, napansin kong na isang beses ay hindi pa ito nanginginain o ginagalaw man lang ang pagkaing nilalatag ko para sa kanya. Sa sobrang taba nga at ng laki ng pusang iyon, ay imposibleng hindi siya magutom. Kakaikot at tambay sa bahay ko.
Kahit na mag-iwan ako ng ulam na isda sa mesa, ay hindi niya talaga ginagalaw, na hindi nga niya tinatangkang amuyin man lang. Kapansin-pansin talagang hindi siya pangkaraniwang pusa. Isang tanghaling tapat, halos terik na ang araw noon. Dumaan sa tapat ng bahay ko ang maglalako ng kanin sa karatig baryo namin, si Mang Isko. Malayo pa lang ay rinig ko na ang boses nitong isinisigaw ang mga paninda niya. Oto, suman, bagong gawa. Dali-dali ko nang kinuha ang pitaka ko at mabilis na tinungo ang labas ng bakuran. Mabilis kasi itong maglakad kapag naglalako. Kaya naman kung bibili ka madalian talaga ang paglapit mo. Gayon malayo pa lang ang lalakbayin nito para maubos agad ang paninda niya. Bababa kasi ito sa bayan. Mang Isko, pabili po ako ng 3 perasong puto at isang suman. Salubong ko sa kanya, bago pa man siya tuluyang makarating sa tapat ng bakuran ko. Ngumiti siya kahit baka sa mukha ang pagod mula sa paglalako at huminto nga sa tapat ko. Abay, ikaw pala yan, iha. Sige ba, paniguradong magugustuhan mo ang puto ng misis ko ngayon. Mas pinasarap niya pa ito. Talaga ho, lagi naman pong masarap ang paninda nyo, kaya inaabangan ko talaga kapag napagawi kayo rito. Ay, salamat naman kung ganon. Yun nga'y, ngayon lang ulit ako nakapaglako dito. Gayong alam mo naman ang balibalitang kumalat nitong nagdaang linggo. Bali-balita ho? Hindi mo ba nababalitaan ang usap-usapan sa bungad ng baryo? Ay, nako. Kalat na sa buong lugar na may namiminsala o manong aswang din eh. Kaya nga'y inuna ko na ang maglako dito kahit tirik pa ang araw. Hindi pa man oras ng merienda. Ayos nang itabi na muna ang kakanin. Ayaw kasi ng misis kong magpaabot ako ng takip silim dito eh. Mahabang wika niya habang inaayos ang kakanin na binibili ko. Bahagya akong natigilan sa mga sinabi niya. Nitong nagdaang araw kasi ay maayos naman ang paninirahan ko at wala na akong nararamdaman o napapansing kakaiba. Iyon nga lang ay hindi pa ako nagagawi sa bungad ng baryo dahil kakabenta ko lang ng mga alagang manok ko noong nagdaang linggo. Kaya hindi ko alam na patuloy pa rin pala ang usap-usapan patungkol sa aswang. Kaya mag-ingat ka, lalo na't wala kang kasama dito. Dagdag niya pa bago inabot ang kakaning nakasupot na. Napapailing na lang ako habang inaabot din ang bayad tsaka tinanggap ang binili ko. Naku, baka chismis lang ho yan, Mang Isko. Tahimik naman po dito sa bahay ko kaya ayos lang ako. Sandaling natahimik ang matanda. Tapos ay napalingon sa mga punong nasa paligid. Tahimik nga pero mag-ingat ka, iha. Baka mapadpad dito sa banda ninyo. Mas mainam na yung maging handa at mapagmatsyag ka. Huwag ka ding magtitiwala agad, lalo na't mapagbalat kayo ang mga nilalang na yan. Napahinto ako sa pagbibilang ng sukli. Mapagbalat kayo ho? Babae raw na nag-aanyong hayop sa gabi. Kagabi lang yung usap-usapan sa baryo namin na may namatay na namang inahing baboy. Wakwak ang tiyan at wala ng laman. Pati ang mga biik nito ay hindi pinatawad. Butot balat na lang ang natira. Nanindig ang balahibo ko at napalunok na lang tsaka pilit na ngumiti. Siguro aso lang yun, Mang Isko. Ewan ko sa'yo, iha. Basta kung ako sa'yo, isara mo lahat ng bintana paggabi. At kung may marinig kang kakaiba, huwag kang lalabas. Kahit anong mangyari. Sagot niya habang inaayos ang bilaong dala. Matapos yun ay nagpaalam na nga itong aalis na. Kilala ko niya pa ang paninda. Tumango na lamang din ako bilang tugon sa kanya. Nang makaalis si Mang Isko, napatingin ako sa putang na noon. Napatingin ako sa puting pusang nakaupo sa hagdan ng bahay.
Nakita kong tila nakikinig din siya kanina pa. Nakatingin ito sa direksyong nilakaran ng maglalako. Nilapitan ko ito. Napaupo ako sa tabi ng pusa. Doon ko na din sinimulang kainin ng kakanin. Narinig mo yun ha? May aswang daw. Ikaw nang bahala sa akin mamaya. Kausap ko sa pusa na ikinangiti ko ng bahagya. Inabutan ko pa ito ng katiting na hati ng puto, baka sakaling kumain. Pero ngumiyaw lang ito na para bang naiintindihan niya ang sinabi ko. Tsaka lang tumalikod at naglalakad papasok sa bahay. Mula noon mas naging maingat pa ako. Maaga pa lang ay nagpapakain na ako sa mga alaga ko para hindi na ako abutin ng dilim sa labas. Sinisigurado ko ding nakakulong ng maayos sa mga ito para hindi mabiktima ng kung ano o mas madaling sabihin na aswang. Nababagabag man pero sa loob-loob ko may kakaibang kapanatagan sa tuwing nakikita ko ang puting pusa. Naiibsan nito ang isipin ko sa hindi ko malamang dahilan. Hanggang isang gabi, bigla akong napabalikwas ng bangon sa kama. May narinig kasi akong tunog mula sa labas ng bahay. Mahina lang noong una. Parang sanga lang na nasanggi ng hangin. Pero nang sumunod na ingay parang kuko na dumudula sa kahoy. Doon na ako kinilabutan. Parang may kumakalmot sa dingding ng bahay. Ngunit hindi ko matukoy-tukoy kung saan banda yon. Para bang nilalaro nito ang pandinig ko at palipat-lipat ng pwesto. Nariyang naririnig ko sa may labas ng silid ko, sa kusina at sa sala. Palipat-lipat pero segundo lang ang pagitan. Hindi ko alam kung guni-guni lang dahil sa lamig ng hangin. Pero malinaw kong narinig ang tunog ng kahoy na nagagasgas. Nagsisimula ko na ding naaamoy ang masangsang na amoy. Naanimoy bulok na hasang ng isda. Kagaya ng amoy na nasa miyo ko nung unang beses kong makita ang pusa sa may bukal. Pinilit kong wag gumalaw at hinihintay kong tumigil ang ingay. Ilang sandali lang ay narinig kong parang may gumagapang sa silong ng bahay. Mabigat at mabagal. Dinig na dinig ko ang bawat kilos na parang may hinahanap ito. Unti-unti naman akong nilalaman ng takot ng mga sandaling iyon. Parang hindi ko na alam kung ano ang gagawin. Basta't pilit kong pinapakalma ang sarili ko para makapag-isip. Pero bago pa man ako tuluyang makapag-isip ng gagawin, nakita kong tumayo si Puti na noon ay nasa paanan lang ng kama ko. Mariin siyang nakatitig sa dingding habang nakataas ang buntot at nakaawang ang bibig na parabang umaaktong aangil na. Kita kong nararamdaman din niya ang panganib mula sa labas ng bahay. Maalinsangan na rin ang hangin, dahilan para bumigat ang paligid. Kahit hindi ko nakikita, ay sigurado akong may ibang nilalang sa labas ng bahay. Makaraan lang ang ilang minuto. Narinig ko ang boses ng isang babae mula sa labas ng pinto sa bungad ng bahay. Mahina lang ito, pero rinig na rinig kong basag at paos. Loisa, Loisa, buksan mo ang pinto. Tawag ng boses sa akin. Nanigas talaga ang katawan ko ng mga sandaling iyon. Hindi ko kilala ang boses na iyon at sino naman ang tatawag sa akin at magpapabukas ng pinto sa kailaliman ng gabi. Hindi ako sumagot. Ramdam kong umakyat ang lamig mula sa talampakan ko hanggang sa ulo. Narinig kong umungol ng malalim ang pusa, pero sa pagkakataong iyon ay kakaiba ang ungol nito. Nawari ba'y galing din sa ilalim ng lupa. Buksan mo ang pinto, Loisa. Alam kong nandyan ka.
Walang magagawa ang pusang yan. Garalgal ang boses na sabi ng nagmamay-ari ng tinig. Dahilan para mas lalong magalit ang pusa. Maya-maya pa, bigla na lang may kumalmot ng malakas sa bintana. Sunod-sunod iyan at sa sewang ng kahoy. Nakita ko ang mapupulang mga mata na nakasilid. Para rin yung mata ng pusa. Nakitang-kita ko talaga kahit madilim. Sa liwanag ng gasera, nakita kong gumagalaw ang anino sa labas. Kabilugan kasi ng buwan ng gabing iyon. Kung kaya naman kitang-kita ko ang manipis na bulto ng taong may mahabang buhok. Dahil sa labis na takot, ay hindi kaagad ako nakasigaw. Pakiramdam ko, umurong ang dila ko sa kaba. Gustuhin ko din namang tumakbo, pero ayaw gumalaw ng mga paa ko. Sa kabila ng pagkatigalgal ko'y, nakita kong tumalo ng mabilis ang pusa. Patungo sa bintanang unti-unti na palang bumubukas nang hindi ko namamalayan. Galit na galit itong nag-aangil. Pero bago pa man makarating sa bintana ang puting pusa, isang malakas na tunog ang narinig ko. At parang may nasira na kahoy. Bumukas ang bintana. Isang anino ang sumungaw. Mabilis at matalim ang galaw nito na pumasok sa loob ng silid ko. Sa loob ng isang iglap, nagtama ang pusa at ang nilalang. Napaigtad na ako sa gulat at takot. Kita kong nagkagulo sa sahig ang dalawa. Walang tigil na pinagkakalmot ng pusa ang aswang, habang pilit namang nilalabanan ng nilalang ang pusa at tinatangka nitong sumugod sa akin. Ngunit sa bawat pagtatangka ng aswang, ay lagi itong napipigilan at sinusugod ng pusa. Harap-harapan talagang binubuwis ng pusa ang buhay niya para sa akin. Hindi na maganda mayaw sa pag-aaway ang dalawa at umaalingaw-ngaw na sa loob ng silid ko ang ingay at tunog na ginagawa nila. At nang tamaan ng liwanag ng gasera ang balat ng aswang, ay nakita kong napakaitim nito. Parang litaw na ang malalaking sugat dahil sa pagkakakalmot ng pusa. Nakalabas din ng matatalas nito mga ngipin na parang kutsilyo at pilit na sinasakmal ang pusa. Hindi ko alam kung ano ang uunahin ko. Ang takot ba? O ang paghanga sa tapang ng pusang iyon? Walang pag-alinlangang sinusugod niya ang nilalang at walang habas na pinagkakalmot, kinakagat at bawat atake ay may kasabay na hiyaw na parang nagmumula sa ibang mundo. Nang makita kong napuruhan ng pusa ang aswang, ay nakita kong nagmadali itong tumalon sa nakabukas na bintana. Pilit itong tumatakas pero hinabol pa rin siya ng pusa hanggang sa labas ng bintana. Nang hindi ko na sila nakikita ay narinig ko na lang ang iyak ng hayop na parang nasusunog. Sabay biglang katahimikan. Ilang sandali, may mga yabag na nagmabadaling lumayo. Nasamyo ko pa ang hangin. Ang amoy ng dugot, bulok na laman. Nang sumilip ako, nakita kong duguan ng pusa at may sugat sa tagiliran. Nahirapan na itong huminga, kaya wala na akong ibang nagawa kundi ang lumabas ng bahay at agad na nilapitan ng pusang puti. Dali-dali ko siyang binuhat papasok sa loob ng bahay, habang pilit na pinipigilan ng kamay ko ang pagdurugo ng sugat niya sa tagiliran. Pero bago pa man ako tuluyang makapasok sa loob ng bahay, ay nakita kong wala na ring buhay ang alaga kong aso sa may silong ng bahay. Butas na ang lig nito at maging mga lamang loob ay naggalat na. Halo-halong emosyon na ang bumabalot sa akin ng mga sandaling iyon. Hindi lang takot at sakit, basta hindi ko na lubos maipaliwanag. Kahit na nakita kong patay na ang alaga kong aso,
ay nilampasan ko na lang ito sa pagkatarantang mailigtas ko ang pusa dahil patuloy pa rin sa pagtulo ang dugo nito sa sugat niya. Pagkapasok ng bahay ay agaran ko nga itong nilinis at nilapatan ng kung anong gamot na nahanap ko. Nagdikdik ako ng dahon ng malunggay at saka ipinatak ang katas nito sa sugat niya. Salamat ha. Kung wala ka siguro, kinuha na ako ng halimaw na yon. Manghiyak-ngiyak kong sabi. Hanggang sa hindi ko na nga napigilang umiyak talaga ng tuluyan. Hindi ko alam kung paano ako magpapasalamat sa pusa dahil sa pagligtas niya sa akin ng gabing iyon. Kinabukasan, matapos kong ilibing ang alaga kong aso, ay binaybay ko ang patag ng dugong naiwan ng nilalang na aswang sa may likuran ng bahay ko. Pero hindi pa man ako nakakalayo, ay nawala na ang bakas nito na para bang naglaho na lang o di kaya ay lumipad dahil sa unahan lang wala ng bakas ng dugo. Hindi ko na nagawang ipagsabi sa iba kung mga kababaryo ang nangyari sa akin ng gabing iyon. Wala na akong lakas para magpaliwanag at magkwento sa kanila. Ang tanging ginawa ko na lang ay binantayan ko ang puting pusa at pinagtuunan ang paggaling niya. Sa paglipas ng ilang araw, hindi pa rin siya gumagaling. Ni hindi na makatayo at parang unti-unting mas lalong nangihina. Hindi na ako mapalagay sa labis na pag-aalala sa kanya. Kahit papano kasi, ay napalapit na din ang loob ko sa pusang iyon. Lalo na nang itayaan niya ang buhay niya para sa akin. Hanggang isang umaga, paggising ko ay wala na siya sa tabi ko. Ni bakas ng dugo o yapak niya ay wala. Parang bigla na lang siyang nawala sa hangin. Maski isang piraso ng balahibo niya ay walang naiwan sa telang pinangpunas ko sa kanya. Hindi ko alam kung saan siya nagpunta. Gusto kong isipin na gumaling siya at bumalik kung saan siya nanggaling. Pero simula noon na hindi na ako mapakali. Dahil tuwing gabi, naririnig ko na naman ang minsanang kalmot sa dingding ko. Mahina lang ngayon, ngunit malinaw na malinaw sa pandinig ko. At so tuwing titingin ako sa bintana, nakikita ko pa rin ang tatlong malalalim na gasgas na iniwan ng aswang. Alam kong hindi pa rin ito tuluyang namatay at ngayong wala na ang pusang bantay ko. Hindi ko alam kung ano na ang gagawin ko sa oras na balikan ako ng nilalang na aswang. Simula nang mawala ang pusang puti, paramdam kong may kulang na sa paligid ng bahay ko. Tuwing sasapit ang dapit hapon, at matapos dumapo at mag-awita ng mga ibon sa puno, mabilis na binabalot ng katahimikan ng bahay ko. Wala na akong ibang naririnig, kundi huni ng kuliglig at sikada sa kagubatan. Wala nang asong tumatahol para magbigay ng babala sa akin kung may tao mang paparating sa bahay ko. Gabi-gabi, kahit gaano ko subukang ipikit ang mga mata, laging may ingay na bumubulong sa dilim. May mga yabag sa bubungan at kalusko sa ilalim ng sahig, at minsan ay may aninong dumaraan sa labas ng bintana. Hindi ko alam kung guni-guni lang iyon o totoo, pero unti-unti akong kinakain ng kaba. Alam kong hindi pa tuluyang patay ang aswang na minsang umatake sa akin at sa pusang iyon. Kaya naman tuwing umaga, wala akong ibang ginagawa kundi ang pagtibayin ang bahay ko. Nang sa ganon ay hindi na ako muling mapasok ng aswang, lalo na't mag-isa na lang ako. Naglagay na din ako ng mga pangontra sa aswang na nakalap ko sa mga tsismosa kong kabaryo. May mga bawang na nakasabit sa bawat bintana at garapon ng asin sa bawat sulok ng bahay. Sa pinto naman ay naglagay ako ng sanga ng makabuhay at bago tuluyang magdilim ang paligid, nagtatapon ako ng abo sa silong ng bahay. Hanggang sa sumapit ang gabi na inasahan kong darating.
Habang inaayos ko ang mga tuyong dahon at ugat sa ibabaw ng mesa, napansin kong parang nag-iba ang hangin. Naging mas malamig ang simoy nito, na para bang may paparating na bagyo. Bukod ba roon, ramdam kong may kasama itong parang presensyang hindi ko maipaliwanag. Kinuha ko ang rosaryo sa altar at tumingin sa labas. Madilim ang paligid, pero may liwanag ng buwan na tumatama sa puno na nasa labas ng bakuran. Tahimik ang lahat, gaya ng mga nagdaang gabi. Hanggang sa bigla kong marinig ang mabagal na pagtawa mula sa di kalayuan. Para iyong hindi tawa ng tao, mababa at karalkal, na para bang may halong galit. Napatigil ako sa paghinga nang makita ko sa labas ng bakuran ang matandang babaeng unang beses kong nakitang papasok sana sa bakuran ko. Pero inangilan ito ng pusang puti noon. Loisa, hindi pa tayo tapos. Mahina pero malinaw kong narinig. Para akong sinikmuraan dahil sa takot na biglang umakyat sa katawan ko. Alam kong siya iyon at ang aswang na kinalaban ng pusang puti. Sa kadahilan ng nakita ko din ang bakas ng sugat sa katawan nitong parang naghilom na. Mabilis kong isinarado ang bintana at lumuhod sa harapan ng altar. Paulit-ulit akong nagdasal. Pero habang lumalalim ang gabi, lalo pang lumalakas ang presensya sa labas. Narinig kong kumalabog ang bubungan. Sumunod ang kalmot ng mga kuko sa dingding. Kumakalabit at dumadampi ito sa bawat kawayan. Para bang hindi alintana ng nilalang ang pangontrang inilagay ko sa bahay. At gustong-gusto talaga nitong mapasok ako. Para na akong mababaliw sa sobrang takot na mga oras na iyon. At bago pa man ako makatakbo, biglang bumukas ang pinto. Pumasok ang malamig na hangin. At halos lamunin ako ng dilim dahil namatay ang lahat ng gaserang nakasindi sa loob ng bahay. Agad kong itinaas ang langis na may dasal na kanina ko pa hawak-hawak at isinaboy sa hangin. Pero sa halip na mawala ang presensya, lalo pa itong naging marahas. Mula sa bintana, nakita ko ang isang nilalang na nakasabit sa punong nasa labas ng bakuran. Nakalabas ang mahaba nitong dila at pulang-pula ang nanlilisik na mga mata. Sa labis na takot ay naisigaw ko na lang ang pangalan ng Diyos. Kasunod noon ay narinig ko na lang ang malakas na sigaw ng isang boses lalaki mula sa labas ng bahay. Paggalingon ko sa bakuran ay nakita ko ang isang lalaki na bigla na lang sumulpot mula sa kung saan. Patakbo itong sumusugod sa aswang na akala mo'y punong-puno ng tapang ang katawan. Galit na galit pa itong nagsisigaw habang pinagmumura ang nilalang. Doon na tumalon ang aswang mula sa pinagkakalambitinan nito. Walang ano-ano itong sumugod sa lalaki at nagpangbununga ang dalawa. Hindi ko man maaninag masyado ang dalawang nagpapalitan ng lakas, ay rinig na rinig kong napapahiyaw ang aswang at umuungol ito na parang baboy na kinakatay. Gusto kong tumakbo para tumakas na, pero hindi ko magawa. Para akong naistatwa sa kinatatayuan ko, nakatitig lang sa dalawang naglalaban na hindi ko alam kung anong klaseng nilalang ang lalaking bigla na lang sumulpot para iligtas ako sa aswang. Sigurado akong hindi tao ang lalaking iyon. Sino ba naman kasi ang matinong tao ang makikipagbuno mag-isa sa aswang? Isa pa'y napakaputi ng balat nito na animoy banyaga. At kahit may kalayuan ako, kita ko ang bawat galaw nitong ginagawa. Maya-maya pa'y napasigaw muli ang aswang at natumba sa lupa. Pinipilit pa nitong kumapang papalayo kahit duguan na
Pero hindi nagtagal. Unti-unti din itong laglaho na parang abong tinangay ng hangin. Matapos iyon, tumahimik na ulit ang paligid. Marahang naglakad at iika-ikang lumapit sa akin ang lalaki. Nang tuluyan na siyang makalapit sa harap ko, ay tsaka lamang siya huminto sa paglalakad. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Hindi ko rin alam kung dapat ba akong matakot o magpasalamat sa kanya. "Ligtas ka na ngayon," mahinahon niyang sabi. Napatingin ako sa kanyang mga mata. Parang kulay puti ito na may halong asol at itim. Parehong-pareho sa kulay ng mga mata ng pusang puti na matagal kong inaalagaan. Parang may kung anong pamilyar na enerhiya sa paligid niya. Ramdam ko ang kapanatagan sa presensya na naramdaman ko lang noong dumating sa buhay ko ang puting pusa. Subalit bago pa man ako makapagsalita, ay bigla na lamang itong bumagsak sa lupa at nawala ng malay. Hindi ko alam kung saan ko hinugot ang lakas ng loob, pero agad kong nilapitan ang lalaking iyon nang bumagsak siya sa lupa. Halos hindi gumagalaw ang katawan niya. Mainit ang balat, pero malamig ang pawis sa noo. Halatang pagod at tila hinigop ng labanan ang lahat ng lakas niya. Dali-dali ko siyang inilalayan papasok sa loob ng bahay, kahit halos hindi ko na siya mabuhat. Mabigat siya pero nagawa kong maisandal sa papag sa tabi ng altar. Pagkatapos ay sinigurado ko munang nakasarado ng maigi ang lahat ng bintana at pintuan. Kahit na kasi nakita kong nalusaw na sa hangin ang nilalang na aswang, ay hindi pa rin ako nagpapakampante. Matapos kong matiyak na ligtas na kami, ay agad ko nang kinuha ang basang bimpo at pinunasan ang mukha niya. Naisip ko ding hubarin ang suot niyang pangitaas sa kadahilan ng puno ito ng dugo at putik mula sa pagkikipaglaban niya sa aswang. Subalit laking pagtataka ko nang tuluyan kong mahubad ang damit niya. Napatda talaga ako nang makita kong may malaki siyang sugat sa tagiliran. Napapahilom pa lang. Dahil sa pagkikipagsagupan niya sa aswang, ay muli iyong dumugo at naging sariwa na naman. Agad rumestro sa isipan ko ang pusang puti na may sugat din sa tagiliran. Malaki rin ang sugat nun at sigurado akong sa puntong iyon, hindi pa rin tuluyang naghihilom. Kakatitig ko nga sa sugat ay dumako ang paningin ko sa dibdib nito, pababa sa tiyan niyang may namumuong 6 na pandesal. Sarap kasi nun, di joke lang. Napasinghap ako nang makaramdam ako ng kakaibang tensyon sa loob ko. Agoy kiuwagan. Mabilis ko nang kinamot ang dumudugong sugat niya sa tagiliran at pagkatapos ay kumuha ako ng kumot tsaka tinakpan siya. "Diyos ko, sino ka ba?" Mahina kong bulong sa sarili habang tinititigan ang maputi niyang muka. Wala na siyang sugat o galaw sa katawan, bukod roon sa malaking sugat niya sa tagiliran. Lumipas ang magdamag na halos hindi ako nakatulog. Inaalagaan ko lang siya. Pinupunasan ng tuwalya at tinitiyak na humihinga pa. Sa tuwing titignan ko siya, bumabalik sa isipan ko ang mga mata ng pusang puti. Kaparehong-kapareho talaga ng sa kanya. Pero imposibleng magiging isa sila ng pusa. Gayong tao naman siya. Pagsapit ng umaga, nagising ako sa mahina niyang ungol. Hindi ko pala namalayang nakatulog na ako sa kakabantay sa kanya. Ilang sandali pa ay dahan-dahan siyang bumangon at napahawak sa ulo na parang nahihilo. Nasaan ako? Iyon ang una niyang sinabi. Mababa lang ang tinig at halatang nanghihina pa.
nandito ka sa bahay ko. Natagpuan kitang walang malay kagabi. Naabutan kitang lumaban sa aswang. Mabuti na lang dumating ka. Maraming salamat. Sagot ko habang inaaabot sa kanya ang isang baso ng tubig. Tumingin siya sa akin na parang nalilito. Aswang? Hindi ko alam. Wala akong matandaan. Napakunot ang noo ko at tinitigan siya kung nagsasabi ba talaga siya ng totoo. Wala kang maalala? Kahit pangalan mo? Nagtatakang tanong ko. Marahan siyang umiling habang napapahawak sa talgiliran niya. Pangalan ko? Hindi ko maalala. Parang lahat ng nasa isip ko, puti lang. Tahimik akong napaupo sa tapat niya. May kung anong awa at takot akong naramdaman para sa kanya. Hindi ko rin alam kung bakit, pero ang gaan ng loob ko sa kanya. Kakaibang itsura niya. At unang tingin pa lang, ay masasabi na talagang hindi siya laking probinsya. Maputi ang balat niya. Nahalatang hindi sanay sa araw. At kahit simpleng puting kamesa ang suot niya, para siyang nilalang na hindi nababagay sa mundong ito. Kung ganoon, magpahinga ka muna rito. Ligtas ka rito. Ako nga pala si Loisa. Sabi ko at pagpapakilala na rin. Ngumiti siya ng bahagya. Bakas na bakas pa rin sa mukha niya. Na nangihina pa siya at walang lakas. Salamat, Loisa. Lumipas ang mga araw na tinutulungan ko siyang makabawi ng lakas niya. Ginagamot ko ang sugat niya at pinagluluto siya ng mahigop na sabaw. Pansamantala ko din siyang pinatuloy sa bahay ko habang hindi pa niya naaalala ang pinanggalingan niya. Bilang pagtanaw na din ang utang na loob sa pagligtas niya sa akin laban sa aswang. Isa pa ay mukha naman siyang mabait at kampante akong wala siyang gagawin na masama. Kapalit naman noon, tinutulungan niya akong ayusin ang mga nasira sa paligid ng bahay ko. Pati sa pag-aalaga ng mga hayop na pinagkakakitaan ko ng pera. Tahimik siyang lalaki at halos hindi nagsasalita. Pero sa tuwing magtatama ang mga tingin namin, may kakaibang pakaramdam akong bumabalot sa akin. Isang hapon noon, Sir Casper, habang pinupunasan ko ang mesa, ay bigla siyang nagsalita. Parang pamilyar ang lugar na to, pero hindi ko alam kung bakit. Sabi niya habang nakatanaw sa labas. Baka dito ka nang galing o baka naman may dahilan kung bakit napunta ka rito. Biro ko sabay tawa ng marahan. Napatigil naman ako nang tumingin siya sa akin ng diretso sa mga mata ko. Seryoso ang itsura nito, na para bang hindi siya natutuwa sa sinabi ko. Baka nga, pero sa tuwing tinitignan kita, pakiramdam ko, matagal na kitang kilala. Mahinahon niyang tugon, tsaka muling tumingin sa labas ng bahay. Hindi ko na nasagot iyon. Napayo ko na lamang ako nang maramdaman kong biglang bumilis ang tibok ng dibdib ko. Sa dami ng gabing nilamon ng takot at pag-iisa, ngayon lang ako nakaramdam ng ganitong katahimikan. Pero kasabay noon, ay may kung anong kabang hindi ko alam. Kung dahil ba sa kanya, o dahil sa pakiramdam kong may misteryong bumabalot sa lalaking pinangalanan kong Seryo. Lagi kasi siyang seryoso at bihira lang kong kumibo. Pero kahit ganon, ramdam na ramdam ko ang presensya niya sa paligid ko. Tuwing gabi bago matulog, naririnig ko siyang humihinga ng malalim sa kabilang papag na para bang napakalalim ng iniisip niya. Minsan naman, nagkikisinan ko siyang nakaupo sa labas ng bahay at nakatingin lang sa buwan. Sa tuwing tinatanong ko naman siya kung bakit madalas siyang napapatitig sa buwan, sinasabi niyang siya daw si Bakunawa.
Sinasabi niyang parang umanong may boses na tumatawag sa kanya na may kung anong bulong mula sa hindi niya malamang direksyon. Kinalabutan ako pero pinilit kong ngumiti. Baka multo lang yan na napadpad sa hangin. Pabiro kong wika na napapangiti. Ngumiti rin siya pero sa ngiting iyon, nakita kong may lungkot. Parang alam niyang may katotohanang hindi ko pa naintindihan. Lumipas pa ang ilang linggo at unti-unti nang naging normal ang lahat. Natuto siyang magbayo ng bigas. Kala ko kung anong babayuhin. Magigib ng tubig at tumulong sa mga gawaing bahay. Tuwing umaga ay sabay kaming kumakain ng mainit na lugaw. At sa gabi naman, madalas kaming magkwentuhan tungkol sa iba't ibang bagay, Sir Casper. Naging madaldal na rin siya at hindi na kasing tahimik noong mga unang araw niya sa bahay. Ngunit habang tumatagal, lalong lumalakas ang kutob kong hindi ordinaryong tao si Seryo. Kaya nag-iiba ang timpla ng modo niya. Minsan ay nakikisabay pa ang hangin sa paligid. Yung bang tipong kapag malungkot siya, parang malungkot din ang presensya. Kapag masaya, parang napakaaliwalas din ang paligid. At sa tuwing gabi kapag masaya siya, tila nagiging malamig ang simoy ng hangin at kumikisla pa mga alitap-tap sa labas ng bahay. Pero sa kabila ng mga yon, pinipilit kong iwaksi ang lahat ng kakaibang napapansin ko. Nang isang araw ay nadatnan ko siyang nakaupo sa likod ng bahay at naglapitan ng mga ibon sa kanya. Kita ko ang saya sa mukha niya habang binibigyan ng pagkain ang mga ibong maya, balin sa sayaw at iba pa. Marahan akong lumapit pero bago pa man ako makalapit sa kanya, ay nagliparan agad ang mga ibon. Dahilan para mapansin niya ako. Ay, ikaw pala, Loisa. Baling niya sa akin at agad na tumayo. Ako nga. Pasensya na. Naabala ba kita? Hindi naman. Natuwa lang ako sa mga ibon dito. Ang lapit nila sa mga tao. Sa'yo lang malapit ang mga ibon na yon. Kung sa totoong tao talaga, mailap at suntok sa buwan na lumalapit ang mga yon. Para kang ang engkanto eh. Pabiro kong sabi na ikinatawa naman niya. Ganun ba? Kung sakaling totoo yon, tatakbo ka ba? Balik na tanong niya sa akin. Kahit na pabiro ang pagkakasabi niya, ay hindi agad ako nakasagot. Tumawa na lang ako. Pero sa loob-loob ko, may malamig na kirot. Hindi ko alam kung bakit parang totoo ang tanong niyang iyon. Sa mga sumunod na gabi, nagsimula akong managinip ng isang puting pusa na naglalakad sa liwanag ng buwan. Kasabay noon, ang isang lalaking may parehong mga mata. Tahimik lang na nakatingin sa akin. Hindi ko alam kung bangungot ba yon o simpleng panaginip lang. Pero damang-dama ko pa rin ang presensya ng dalawa pagkagising ko. Pagmulat ko kinabukasan, hindi na maalis-alis sa isip ko ang napanaginipan ko tungkol sa pusang puti at ang lalaking nakatayo sa malayo na may parehong mga mata. Nang maalala ko iyon, napatingin ako kay Seryo, naabala sa pag-ayos ng mga tuyong kahoy sa labas. Habang pinagmamasdan ko siya, may kakaiba saya akong naramdaman. Hindi ko alam kung dahil lang ba sa katahimikan ng umaga o dahil sa kanya. Mula kasi nang dumating siya sa buhay ko, tila nagbago ang lahat. Ang bahay kong dati puno ng dilim at takot ay parang unti-unting nabuhay. Kasing buhay noong kasama ko pa ang mga magulang ko. Pagkatapos naming mag-almusal, ay inalok niya akong maglakad-lakad sa labas. Hindi ko alam kung bakit, pero basta na lang akong sumama sa paanyaya niya. At yun nga, nang natapos kaming mag-almusal, tahimik kaming naglalakad sa kakahuyan sa bandang likuran ng bahay.
Sa bawat hakbang namin, naririnig ko ang langit-ngit ng mga tuyong dahon sa ilalim ng aming mga paa. Ang liwanag ng araw ay pilit sumisingit sa pagitan ng mga sanga at sa sandaling iyon, parang wala nang mas mahalaga kundi ang katahimikan naming dalawa. Alam mo, sa tuwing tumatama ang liwanag ng araw sa mukha mo, para kang nagiging bahagi ng liwanag, sabi niya habang pinagmamasda ng mga ulap. Napatingin ako sa kanya at bago ko pa mapigilan ang sarili ko, napangiti na ako. Marunong ka palang magbiro. Hindi ako nagbibiro. Totoo ang sinasabi ko. Wala kang kasing ganda, Loisa. Napalunok ako. Hindi ko alam kung anong klaseng tingin ang ipinukol niya sa akin, pero parang lumambot ang paligid. Ramdam ko ang malakas na kalabog ng dibdib ko at ang init ng hangin sa pagitan naming dalawa. Tumalikod ako agad para itago ang ngiting pilit kong pinipigilan. Sigurado din akong namumula ang mga pisngi ko. Ano ka ba? Tara na nga, magpakain lang tayo ng mga manok. Suway ko sa kanya para mabaling sa iba ang atensyon ko. Nauna akong tumalikod at akmang maglalakad na pabalik sa bahay. Pero bago pa man ako makahakbang, ay naramdaman ko ang paghawak niya sa kamay ko. Para akong kinoryente saglit na mga sandaling iyon. Napatigil ako at nasapo na lang ang dibdib ko dahil sa labis na kabog nito. Sige, tara. Para may maibenta na din tayo sa susunod na araw. Pagsang-ayon niya at hinila na ako pabalik sa bahay. Hawak-hawak ang isa kong kamay. Simula noon, mas madalas na kaming magkasama. Kapag pumupunta ako sa palengke, sumasama siya para magbuhat ng mga pinapamili ko. Kapag naglalaba ako sa sapa, ay siya ang nagbabantay sa mga damit habang nakaupo sa bato at nakamasid sa akin. Kahit na magkakalayo ang bahay sa baryo namin, ay hindi nakaligtas sa mata ng mga tsismosa si Sergio. Loisa, sino yung lalaking kasama mo palagi? Ang gwapo. Parang tagalungsod. Kamag-anak mo ba yon o boyfriend mo? Tanong ni Aling Basing. Minsan habang bumibili ako ng suka sa tindahan niya. Kaibigan lang po, Manang. Mabilis kong sagot. Sabay ngiti para tapusin agad ang usapan. Pero sa loob ko, hindi ko rin alam kung ano nga ba talaga si Sergio sa akin. Sa mga sumunod na araw, ramdam kong mas nagiging malambing siya. Hindi naman siya pala salita. Mas madalas ko na siyang mahuli na nakatingin sa akin. Lalo na kapag abala ako sa paglalaba o pagluluto. Kapag nahuhuli ko siya, ngumingiti lang siya at tapos ay tatalikod na. Isang gabi, habang kumakain kami ng lugaw sa harap ng bahay, ay napansin kong matagal siyang tahimik. Nakatingin siya sa buwan gaya ng dati. Ang ganda ng buwan ngayon. Sabi ko para basagin ang katahimikan. Maganda nga, pero mas maganda kapag may kasama kang tumingin. Sagot niya sa akin, sabay tingin sa akin. Napatawa ako, pero may kilig sa dibdib ko na hindi ko maipaliwanag. Ang hilig mo sa mga salitang may laman, no? Sabi ko sabay baling ng tingin sa buwan. Hindi ko naman sinasadya. Basta kapag kasama kita, parang laging may sinasabi ang paligid. Sabi niya. Hindi ko alam kung anong ibig niyang sabihin, pero ramdam kong totoo ang mga salita niya. Para bang kahit anong sabihin niya ay totoo para sa akin. Paglipas ng mga linggo, ay lalo pa kaming naging malapit sa isa't isa. Madalas kaming magtawanan kahit nasa maliliit na bagay.
Kapag nahuhulog ko ang mga gamit, siya ang unang tumatakbo para tulungan ako. Minsan habang nagdidilig ako ng mga halaman, bigla niyang hinahawakan ang kamay ko. Hindi ko kaagad natatanggal ang pagkakahawak niya. Loisa, salamat sa lahat ng to. Mahina niyang sabi. Bakit ka naman nagpapasalamat? Tanong ko. Dahil sa piling mo, nakakalimutan kong may kulang sa akin. Napatingin ako sa kanya. Ang mga mata niya ay tila naglalaro sa pagitan ng lungkot at saya. Gusto kong itanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Pero hindi ako nakapagsalita. Napatitig lang ako sa kanya hanggang sa maramdaman kong bumibilis na naman ang tibok ng puso ko. Mula noon, halos hindi na kami maghiwalay. Kapag pumupunta ako sa baryo, hindi pwedeng hindi ko siya kasama. Kapag nagluluto ako, ay siya ang nag-aapoy ng kalan. At tuwing gabi, bago kami matulog, hinahatid mo na niya ako sa silid tulugan at sinisiguradong mauna akong matulog bago sa kanya. Anya pa'y babantayan niya ako habang tulog at hindi niya hahayaan na may mangyari na namang masama sa akin. Sinisigurado niya pang nakasarang talaga ng maigi ang bintana ng silid ko bago siya tuluyang lalabas. Napapansin ko na rin ang mga tingin ng mga kababaryo ko at naririnig ko ang mga bulungang hindi na lingid sa pandinig ko. Pero wala na akong pakialam. Sa tagal kong nakulong sa lungkot at takot, ngayon lang ulit ako nakaramdam ng kaligayahan. Taon akong nanirahan mag-isa, pero ni isa ay wala silang sinabi. Ngayong may kasama na ako, tsaka naman sila gumagawa ng mga usaping wala namang kabuluhan. Hanggang sa isang umaga noon, mag-alas 7 pa lang ng umaga ay abala na ako sa pagwawalis ng bakuran. Nang mapansin kong may paparating na tao mula sa kalsada. Si Aling Magda yon. Bitbit ang basket ng mga gulay na karaniwan niyang itinitinda sa mga kapitbahay. Magaan ang ngiti ko nang makita siya. Pero agad ding napawi iyon nang mapansin kong seryoso ang mukha niya habang papalapit. Loisa, may kailangan lang sana akong sabihin sa iyo. Tawag niya pagkalapit sa bakod. Bitbit ang walis ay agad akong lumapit kay Aling Magda. Bakit ho, Aling Magda? Parang ang bigat ng dala niyo. Napatingin siya sa loob ng bahay ko. Tapos muling tumingin sa akin. Sininyasan pa ako nitong mas lumapit sa kanya. Yung lalaking kasama mo, seryo ba ang pangalan nun? Tanong niya. Oo, bakit naman po? Nagtatakang sagot ko. Nakita kong huminga muna siya ng malalim bago muling nagsalita. Mag-iingat ka, iha. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin to. Pero marami nang nakakapansin. Hindi raw siya nakikita ng iba kapag napapadaan sa kalsada. May nagsasabing parang anino lang daw ang kasama mo. At minsan, may mga nakakakita sa kanya sa gitna ng kagubatan ng hating gabi na. Napamaang ako at halos hindi maproseso ng utak ko ang mga salitang binitawan ni Aling Magda. Hindi po totoo yun. Lagi po kaming magkasama. Baka naman nagkataon lang na may ibang... Hindi na niya ako pinatapos pa at mabilis siyang umiling. Hindi ko sinasabi to para manakot. Pero noong isang gabi, may nakita akong kakaiba. Nakita ko siyang nasa gitna ng daan talaga. Nakatingala sa buwan tapos parang may maliwanag na nanggaling sa kanya. Hindi ko alam kung panaginip lang, pero Loisa, baka hindi mo ba siya lubos na kilala? Baka nagbabatera ka ng nilalang na hindi natin kauri. Napatigil ako. Hindi ko alam kung ano ang isasagot ko.
Hindi ko rin alam kung maniniwala ba ako. Ang lamig ng simoy ng hangin ng mga sandaling iyon. At kahit tirik na ang araw ay parang bigla akong giniginaw. Salamat po sa pagpapaalala, Aling Magda. Pero mabait po siya. Wala naman siyang ginagawang masama. Mahina akong sagot. Tandaan mo lang, Iha, ang mabait minsan, sila pa ang pinakamahirap intindihin. Makahulog ang sabi niya bago umalis. Pagkaalis ni Aling Magda, matagal akong nakatulala sa kinatatayuan ko. Pagkawari ko'y bumulong ang hangin sa paligid at may kung anong kaba ang gumapang sa dibdib ko. Kinagabihan, hindi na ako mapakali. Nasa labas si Sergio at gaya ng nakasanayan niya. Nakaupo sa tabi ng duyan at nakatingin na naman sa buwan. Pinagmamasdan ko siya mula sa loob ng bahay. Tahimik lang siya. Pero bawat galaw niya parang may ritmong hindi ko mawari. Napansin kong nakataas ang laylayan ng suot niyang kamesa. Nasa bandang tagiliran, kung nasaan ang dati niyang sugat. Nilapitan ko siya ng dahan-dahan. Seryo? Kumusta na yung sugat mo? Tanong ko sa kanya. Tumingin siya sa akin, tsaka ngumiti. Wala na. Magaling na. Tugon niya. Patingin nga. Lumapit ako ng kaunti. Napailing siya. Pero bahagyang itinaas pa rin ang damit niya. Doon ako napatigil. Ang balat na dati puno ng sugat ay muling naging buo at makinis. Parang walang nangyari. Ni bakas ng hiwa o peklat ay wala. Seryo? Kailan pa yan gumaling? Tanong ko ulit at halos pabulong na lang. Hindi ko alam. Basta pagkagising ko kanina, napansin ko, wala na lang. Sagot niya. Hindi ko na alam kung ano ang dapat kong maramdaman. Dapat ba akong matuwa dahil ligtas siya o matakot dahil hindi normal ang paggaling niya? Habang tinitignan ko ang tagiliran niya, napansin ko rin ang balat niyang tila nagliliwanag kapag tinatamaan ng liwanag na buwan. Hindi masyadong malakas pero malinaw kong nakikita. Parang may sariling kinang. Kinabukasan habang nag-aalmusal kami, halos hindi ako makatingin sa kanya. Pinagmamasdan ko siya sa gilid na mga mata ko. Ang kutis niya ay mas maputi pa kaysa sa dati, na parang unti-unting nag-iiba. Loisa, parang malayo ang iniisip mo, sabi niya habang nilalagyan ng sabaw ang mangkok ko. Wala, pagod lang siguro ako, sagot ko. Pero sa loob-loob ko ay hindi na mapakali ang damdamin ko. Naaalala ko ang sinasabi ni Aling Magda, ang liwanag sa katawan ni Sergio, at ang hindi umano siya nakikita ng iba. Na mga sumunod na gabi ay pinilit kong hindi matulog kaagad. Gusto ko nang patunayan sa sarili ko na wala akong dapat katakutan. Pero nang tumingin ako sa bintana, nakita ko si Sergio sa labas. Nakatayo sa gitna ng bakuran at nakatingala siya sa buwan. Noong mga panahong iyon, ang buwan ay nasa alas 11 na o mag-aalas 10 na lalabas. Doon nga'y kitang-kita ng dalawang mga mata ko na unti-unting kumikislap ang balat niya sa ilalim ng sinag ng buwan. May parang alo ng liwanag na dumadaloy sa buong katawan niya. Dahil sa pagkamangha o pagkagulat, hindi ako makagalaw. Napasandal ako sa dingding ng paharap at pinipigilan ang paghinga ko. Ang ganda niyang pagmasdan pero kasabay noon, ang kilabot na hindi ko maipaliwanag. Ilang sandali pa'y bigla siyang napalingon sa direksyon ko. Diretso sa bintana ng silid ko. Kung nasaan ako nakatanaw sa kanya,
Nakita ko ang mga mata niya. Mga matang minsan ko nang nakita noon sa Pusang Puti. Patakbo akong napabalik sa papag at ramdam ko ang panginginig ng kalamnan ko. Hindi ko alam kung ano ang uunahin ko, ang takot ba o ang katotohanan baka totoo ang sinabi ni Aling Magda. Hindi ko alam kung nakita ba ako ni Sergio ng gabing iyon. Pero kinabukasan ay pinilit kong kumilos ng normal. Hindi ko alam kung nagbubulag-bulagan lang ba ako o hindi ko talaga kayang kumprontahin siya sa takot na baka mawala siya sa akin. Pero simula ng gabing nakita ko siya, ramdam kong may pagbabago sa kilos niya. Minsan, nagigising ako sa kalagitnaan ng gabi at wala siya sa tabi ko. At sa tuwing hinahanap ko siya at lumalabas ako ng bahay, ay hindi ko na siya nakikita pa. Magigisnan ko na lang kinabukasan na nasa bahay na naman siya at para bang walang nangyari. Napapansin ko rin na kapag nasusugatan siya, ay ilang sandali lang naghihilom agad. Kapag nagluluto ako at nadadampian ng mainit na mantika ang balat niya, parang wala siyang nararamdaman. Minsan naman ay namamataan ko siyang nakatingin sa akin habang tulog ako at bigla-biglang nagigising. Pero hindi ang tingin ng isang tao, kundi parang hayop na nagbabantay. Hanggang sa hindi ko na natiis nun. Seryo? May itinatago ka ba sa akin? Tanong ko isang gabi habang magkasabay kaming kumakain. Anong ibig mong sabihin? Nakangiti niyang balik na tanong. Pero napansin kong hindi umabot sa mga mata ang ngiti niyang iyon. Hindi ko alam. Pero may mga nararamdaman akong hindi normal. Mabilis kang maghilom, hindi ka na nasusugatan at maano pa. Tumigil siya sa pagnguya at tumitig sa akin ng seryoso. Saka suminyas na tumigil ako. Loisa, minsan, mas mabuti nang hindi mo malaman ang lahat. Sabi niya sa mababang boses. Nabitawan ko na lang ang hawak kong kutsara dahil sa lamig ng boses niya. Bakit? Sino ka ba talaga, Sergio? Sa tinagal ng pananatili mo dito, ni isang alaala sa pinanggalingan mo, ay wala ka pang sinasabi sa akin. Siguro, naalala mo na ang lahat, no? Tumingin siya sa akin ng matagal. Tsaka siya ngumiti at inabot ang kamay ko. Tsaka marahan na hinawakan at hinaplos. Kapag dumating ang oras, sasabihin ko sa iyo. Hinahanda ko na lang din ang sarili ko para sa iyo. Pagkatapos nun, halos hindi na ako makatulog ng mga sumunod na gabi. Lagi nang wala si Sergio sa bahay tuwing lalalim na at hindi ko alam kung saan ito nagpupunta. Hanggang sa isang araw, ginabi na ako mula sa pagbebenta ng alaga kong hayop sa bayan. Kaya naman madalim na ang daan habang tinataha ko ito pauwi. Hindi ko nakasama ng araw ng iyon si Sergio dahil wala na ito sa bahay pagkagising ko. Ni hindi na din ako nag-aksaya ng panahon para hanapin siya at mag-isa na lang akong nagtungo sa bayan. Habang papauwi ako ay madilim na ang daan. Bitbit ko ang supot ng mga binili kong bigas at kandila. Tanging ilaw lang ng lampara ko lang ang nagbibigay ng liwanag sa masukal na daan. May buwan ng mga panahong iyon pero kalahati lang. Tahimik ang paligid, wala man lang ingay ng kuliglig o kaluskos na mga hayop. Na para bang kakaiba ang gabing iyon. Hanggang sa bigla kong narinig ang isang tunog mula sa likuran ko. Hindi yun tunog ng tao kundi isang nilalang. Nagutom at galit na galit. Napatigil ako. Ramdam kong may malamig na hangin na dumaan sa bato ko, kasabay ng mahinang garalgal. Dahan-dahan akong lumingon at doon ko nakita ang isang nilalang na nasa gitna ng dilim. Nagliliwanag ang mapupulang mga mata nito. Dali-dali akong napatakbo
dahil malapit na ako sa bahay hanggang sa Loisa, pumasok ka na! sigaw ni Sergio mula sa bahay. Ilang dipa na lang ang layo ko, kaya rinig na rinig ko ang pagsisigaw niya. Pero hindi ko na nagawa dahil mula sa likuran ng punong kahoy, lumitaw ang isang babae, ngunit halatang hindi tao. Bata ang anyo, pero wasak ang balat at mahaba ang buhok na basang-basa sa dugo. Kita ko ang mga kuko nitong matutulis na parang pangil ng hayop. Hindi pa tapos ang ina ko sa'yo, babae. Ngayon, ako naman. Wika nito. Napatras ako at halos magkanta tumba-tumba na dahil sa panginginig ng mga tuhod ko. Gusto kong tumakbo pero para akong napako sa kinatatayuan ko. Sa isang iglap, lumundag ito paabante. Na para bang hangin lang ang distansyang nilakbay niya. Doon na nga ako napasigaw ng Tulong! Ngunit bago pa man tumama ang mga kuko ng nilalang sa leeg ko, isang anino ang humarang sa pagitan naming dalawa at walang iba kundi si Sergio. Parang kidlat ang bilis ng kilos niya at hinawakan sa braso ang aswang tsaka itinalapon ito sa lupa. Nakita ko ang mga mata ni Sergio ay nagniningning sa kakaibang liwanag. Hindi kulay tao kundi asol na malamlam na parang liwanag ng buwan. Nakita kong ang balat niya ay kumislap din at sa loob ng ilang sandali, nag-iba agad ang anyo niya. Ang mga mata niya ay kumislap na tila salamin ng langit at ang buhok ay tila hangin na sumasabay sa bawat galaw niya. Ang balat niya ay maningning na parang pilak. "Huwag mo siyang sasaktan," sabi niya sa malalim na boses na para bang nagmumula sa hangin at lupa. Ngunit ang batang aswang ay maliksi. Tumalon ulit ito at tumili at saka sumugod kay Sergio. Mabilis ang palitan ng galaw nilang dalawa, naghampasan at nagsigawan. Kitang-kita ko ang mga kuko ng aswang ay kumikislap kapag tinatamaan ng liwanag ng buwan. Naririnig ko rin ang pagkaluskos ng mga dahon at pagputol ng mga sanga, maging ang pag-ungol ng sugatang halimaw. Hindi ko alam kung saan ako pupunta ng mga sandaling iyon, Sir Casper. Gusto kong tumulong, pero takot na takot ako at nanginginig ako. Mabuti kanyo ay hindi ako naihisa sa lawal. Hanggang sa isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw. Nakita kong bumagsak ang batang aswang sa lupa at duguan. Habol nito ang hininga niya at bago tuluyang maglaho sa dilim ay nagsalita pa. Hindi mo siya maliligtas magpakailanman. Pagkatapos ay naglaho ito sa anyo ng maitim na usok. Napatakbo ako kay Sergio. Nakaluhod siya sa lupa at humihingal. Nakita kong may malaking sugat siya sa balikat na agad kong tinakpan ng panyo. Sergio, ano to? Bakit? Sino ba talaga yung mga yan? Sunod-sunod at nanginginig kong tanong. Tumingin siya sa akin at sa mga sandaling iyon. Nagbalik ang anyo niyang tao. Maputla, pawisan. Kita ko ang pagod sa mukha niya. Hindi mo na kailangan matakot, Loisa. Ligtas ka na ulit. Mahina niyang sabi. Ligtas? Hindi mo sinasagot ang tanong ko. Sino ka ba talaga? Bakit ganito ka? Halos pasigaw kong tanong habang lumuluha. Tahimik siyang napatingin sa buwan na parang may pinipigilan sa sarili. Hindi pa panahon para malaman mo. Pero tandaan mo, hanggat ako ang kasama mo, walang makakalapit na kasamaan sa iyo. Bulong niya. Tuluyan siyang nawala ng malay sa dibdib ko. Nang gabing iyon sa gitna ng lamig ng hangin at amoy ng dugo sa paligid,
Inakay ko siya pauwi. Dugaan man siya ay pinilit kong gamutin, gaya ng una naming pagkikita. Pagmulat na seryo kinabukasan, tahimik ang paligid. Umupo ako sa gilid ng kama. Hawak pa rin ang basang bimpo na pinangpunas ko sa noo niya, buong magdamag. Loisa, mahinang tawag niya. Magpahinga ka lang, sugatan ka pa. Hindi ko alam kung anong nangyari kagabi pero salamat kung hindi dahil sa iyo. Sabi ko, pero nanginginig ang boses ko. Naputo lang ang sasabihin ko nang hawakan niya ang kamay ko. Mainit na muli ang palad niya ngayon. Alam kong takot ka at may karapatan kang matakot. Kasi hindi ako ganap na tao. Saad niya. Anong ibig mong sabihin seryo? Tanong ko. Ako yung pusang puti. Ako yung bantay na ipinadala para sa'yo. Magmula nang mawala ang mga magulang mo. Kaya nang maramdaman kong may masamang nilalang na gustong kumuha sa'yo, nagpakita ako sa anyo na pusa para hindi mo katakutan. At totoo, nasusugatan lang ako ng mga kakaibang nilalang. Pero sa simpleng mga sugat ay hindi umuobra. Ang kapangyarihan kasi sa kaliwa ay lubhang napakadelikado, lalo na sa inyong mga tao. Hindi. Pusa? Ibig mong sabihin? Bulong ko at halos hindi na ako makahinga. Nakita kong maran siyang tumango habang nangingiusap ang mga mata. Nangyari ang lahat dahil sa paglabag ko sa hangganan ng aming mundo. Hindi dapat nagmamahal ang tulad ko sa isang tao. Pero hindi ko napigilan. Noong una, gusto lang kitang bantayan. Pero bawat araw na lumilipas, bawat ngiti mo, bawat takot mong pinapawi ko sa gabi, unti-unti kong nararamdamang napapamahal na ako sa'yo. Anya sa seryosong boses pero banayad. Bakit hindi mo sinabi agad? Dahil kapag nalaman mo, mas lalong lalakas ang ugnay ko sa iyo. At sa amin, Loisa, ang ganitong ugnay ay bawal. Hindi kami dapat umiibig, lalo na sa isang mortal. Isa lang akong inkantong gabay na dapat mong ituring at hindi maaaring lumagpas roon ang nararamdaman mo. Pero niligtas mo ako kahit bawal. Oo, niligtas kita dahil yun ang trabaho ko. Pero hindi ko trabaho ang magmahal ng mortal. Sumilay ang mapait na ngiti sa labi ng binata, Sir Casper. Pero kita ko ang lungkot na mga mata niya. Mas pipiliin kong masaktan kaysa makita kang mamatay. Nang marinig ko ang sinabi niya, ay doon hindi na ako nakapagbigil kung kaya't niyakap ko siya ng mahigpit. Wala na akong pakialam kung sino ka, seryo. Ang mahalaga, buhay ka. Ngunit sa yakap na iyon, naramdaman kong unti-unting lumalamig ang katawan niya. Naramdaman kong may hangin na dumaan sa loob ng bahay na parang may kasamang bigati. Unti-unti, dahang-dahang lumayo si Seryo at tinitigan ako. Nakita kong unti-unting nagbabago ang anyo niya. Ang balat niya ay kumikislap na naman. Ang buhok niya ay parang gininto ang liwanag at ang paligid ay napupuno ng alon ng malamig na hangin. Loisa, hindi na ako maaring manatili rito. Natalo natin ang aswang. Pero kapalit noon, kailangan kong bumalik kung saan ako nararapat. Nasira ko na ang batas ng aming mundo. Mahinang sabi niya.
Hindi mo ko pwedeng iwan. Pwede tayong umalis. Pwede tayong magtago. Umiiyak kong sagot pero umiling lang siya. Hindi mo alam ang bigat ng parusa sa tulad ko. Pero tandaan mo to. Hanggat nandito ang hangin sa paligid mo, hindi ka kailanman mag-isa. Ako ang pusong magbabantay sa iyong mga panaginip. Itinaas niya ang mga kamay niya at hinaplos ang pisngi ko. Hindi ko na napigilan ang pag-iyak. Gusto kong pigilan ang engkantong binata. Gusto kong yakapin siya ulit. Pero habang nakatingin ako, ay dahan-dahan siyang naglalaho sa liwanag na para bang ulap na hinihipa ng hangin. Hanggang sa naiwan ako sa loob ng bahay na mag-isa. Tahimik at hawak ang basang bimpo na ginagamit ko pa kanina. Mula noon, Sir Casper, hindi ko na siya muling nakita. Walang gabi na hindi ko siya naaalala. Simula rin noon, may kakaibang nangyayari sa akin. Kahit saan ako lumapit, ay laging may mga pusang sumusunod sa akin. Nung unay isa lang, kulay puti. Pero payat at laging nakatitig sa akin mula sa tapat ng bahay. Pagkatapos ay 2, 3, hanggang sa dumami na sila. Parang lagi silang naroon na tahimik na nagbabantay. Para bang alam nila kung kailan ako nalulungkot o natatakot. Minsan, sinusubukan kong itaboy ang mga ito. Pero kahit anong gawin ko, hindi sila umaalis. May mga pagkakataon na naiisip kong baka isa sa kanila ay siya. Ang engkantong minsang nagligtas sa akin. Ang lalaking minahal ko, ngunit hindi ko kailanman lubos na nakilala. At sa tuwing nakikita ko ang isang puting pusa na mahimbing na natutulog sa may bintana, hindi ko maiiwasang mapangiti. Sa loob-loob ko, alam kong hindi niya ako iniwan. Marahil iyon ang sumpa o baka iyon ang pagganti niya sa pagmamahal ko sa kanyang hindi niya naipadama. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Sir Casper. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig. Muli po, ako po si Loisa ng Tomas Opos Leyte. Ingat kayo palagi at huwag kalimutang magkape.